With that broad selection of sectors to invest in, Oh. energy, food, Pati po tubig. housing, water. Yeah. Would you please explain, sir, how does the process work? Meaning, eto po ba meron kayong team in the GSIS that would somehow find these potential good companies to invest in, or ito bang companies na ito ay lumalapit sa GSIS and say, Sir, dito po kayo mag-invest? Magandang katanungan. Meron pong mga kumpanya, halimbawa, na listed na. When the company is a listed corporation at the stock exchange, yung research team po natin sinasabi, magdagdag tayo dito sa negosyong ito sapagkat nakikita naming maganda ang kanilang business profile. Halimbawa, sila ba ay nagbibigay ng serbisyo na unique? O sila ba ay nagbibigay ng isang negosyo na, naku, ito ay lalaki pa. Bakit? Sapagkat sa dami ng Pilipino na naghahanap ng ganitong klaseng produkto, naniniwala tayo na mas lalakas yun. So, it goes through a research team. Yung research team, once na nakita ng research team na okay na yan, kanilang research, idinadaan po yan dito sa tinatawag na Asset and Liabilities Committee. Mm-hmm. So may committee po ng management, pag-aaralan. Are you free to share, let's say, certain specific publicly listed companies that perhaps GSIS has a stake in? Example lang, sir. How I wish I can share, because all of this information, especially are confidential in nature. Kaya nga ho, nagugulat ako, yung ibang mga tao napaka-irresponsable, basta-basta nagsasabi ng mga investments because all of these things are confidential in nature. But all of this, okay, go through a process of research, management reviewing it, and if at the end of the day, the management team said, it's a go. And then, it goes through what we call the Risk Oversight Committee. Okay? And then, pagkatapos po niyan, meron pong diskusyon doon. At pag sinabi ng Risk Oversight Committee mo, members of the board are there participating. At when they give the thumbs up, then that means it's already good for the board. So when it's presented to the board, it's okay. Meron din pong limit na binigay sa management na para lamang po sa dalawang bagay. Listed corporations in the Philippine Stock Exchange or AAA rated bonds. When you say AAA rated, dumaan ka sa napakasusing susuri tungkol sa kapasidad ng iyong negosyo. I-rate ka ng tinatawag na rating agency, the Philippine Ratings Agency. Titignan po yung negosyo. Pag sinabing AAA, meron kaming limit niyan. Ngayon, pinalitan ng limit, 750 million every 20 working days that is entrusted to management. Yan po, board-approved limit under the codified signing authority signed by the board. So this AAA rating, sir, is given by an independent third-party agency that will say na, GSIS, dito lang kayo pwede mag-invest, whether it's a publicly listed company, it has to have that AAA rating. Tama po yan. So ngayon po, pagka ikaw ay mag-i-invest naman outside of those AAA, pwede naman po, ikaw naman ay akyat sa board at sasabihin ng board, pwede o hindi. Dadaan sa komite bago umakyat sa board. Minsan sa komite pa lang, sasabihin na ng komite, naku, baka masyado naman atang speculative itong negosyo na to. So in other words, sir, there has been some investments na kahit hindi AAA, pero naaprubahan naman ng board. Meron po ba sa current portfolio? Meron naman. I see. Basta pa-approve mo sa kanila. Basta ang limit bibigay sa management, basta AAA rated ka or listed ka sa Philippine Stock Exchange. I see. Okay.
Sir, you said this was confidential. Yes. And I guess going to, or perhaps keeping in cadence with the preference of the public to have things transparent. Yes. And given that even our Ombudsman Remulla decided to make SALNs accessible. Diyan ba sa GSIS, sir, should we anticipate the day na this can be shared in the spirit of transparency, yung mga gantong investments ng GSIS? Alam po ninyo, lahat po ng investments namin, hindi po namin tinatago. Sineshare po sa Kongreso yan. Sinasubmit po yan every year. May listahan po ang Kongreso. Alam po kung saan po nakalagay ang pera. Ngunit, I've been in investments all my life. Okay? Why is it confidential? It is confidential because others who get to find out where you're invested can play around with you. Pag nalaman nila, dito ka naka-invest, pwede ka nilang i-front run, pwede ka nilang gipitin. Yung tinatawag po natin, sir, na parang stock manipulation. Pwede all kinds of plays. Maraming pwedeng magawa sa'yo pag nalalaman kung nasaan nakalagay ang pera mo. Kaya yan po naman ang essence ng confidentiality. It is not meant to stop you from knowing what we do. It is meant to safeguard us from potential bad actors in the investment field. And so far, sir, based on your experience now, both private and here in GSIS, marami po bang, sir, na successful or mga non-successful investments that you have encountered? Abay, alam po ninyo, ang inyo pong GSIS ay nagmamanage po ng pondo. We manage a basket of funds. Kaya nga po, alam mo bang nakakagulat at meron pong nag-fake news. Makinig po kayo, mga miyembro namin. May nag-fake news, 8.8 billion na nalugi. Anak ng kamatis. Wala ho kaming makita sa talaan namin ng 8.8 na yan. Napilit, ipinaniniwala sa lahat ng mga tao. Kinakalat na. Your GSIS made 112 billion net income year to date since January to September of 2025. Since we've joined the GSIS in July of 2022, the fund increased from 1.53 trillion, we're up to 1.92 trillion na po. Ibig po sabihin yan, ito po'y lumalaki. Translation niya, sir, in terms of percentage, mga ilang percent yung increase niya? Kumbaga, kung linagay sa bangko, 2% lang, mga ilang percent yan, sir? Bay, malaki-laki ng porsyento. Huwag na natin hindi na natin gustong anuhin po yan. Gusto ko lang pong marinig po ng ating mga miyembro sapagkat in this day and age, na clickbait or what, at yan na pinipilit, ikalat sa mga miyembro po natin. Kaya nga gusto kong sabihin, nabigyan natin. Pero saan kaya, sir, nanggaling yung 8.8 billion na figure na yun? Sa tingin ninyo, may pinagkuhanan ba yun o may pinaghugutan? Hindi po natin masabi kung saan but isa po ang totoo. Ang inyo pong GSIS ay matatag. Ang inyo pong GSIS ay kumikita. Ang inyo pong GSIS ay hindi irresponsable at kami po ay dumadaan sa masusing pag-aaral pagka dumarating po sa tinatawag na investments. Ngayon po, pagka sinasabi nyo rin, meron din kami investment sa equities. Yung equities po, sinasabi ko, volatile. O katulad ngayon, ang index po ng stock market ninyo, ang high po niyan for the past 5 years, 7,500. Bago ako pumunta rito, tinignan ko kung saan yung level, 5,900 po yung level. Meron kang tinatawag ngayon na volatility. Hindi naman po ibig sabihin yan dahil volatile yung market, nagsarado na po yung negosyo, yung stock na ininvestan po ninyo. Hindi po. Hindi po gano'n. Kaya po ang aking pong parating binabanggit at yan po ay napakaliit na porsyento lamang. Nagulat ako. Ang akin pong counterpart sa Malaysia, okay?
kung tayo 19% nasa stock market, hulaan mo, Commissioner, kung ilan ang kanilang investment sa stock dun sa pension fund na Malaysia. I would say mga 50%. 70%. Wow. Oh, abay, yun, talagang pagka makita mo 70%, napaka-volatile po niyan. Parang roller coaster naman ang takbo ng pera po niyan. Very Iba risky. kaya po, alam po ninyo, pagka kayo po ay dito sa ganitong negosyo, importante po parate diversified ang inyong investment. You do not put all eggs in one basket. Sinisigurado namin parate na ang pondo po ninyo komportable. Napakahirap po ng trabaho. Gusto ko banggitin sa inyo. Kung sino man po ang nagtatrabaho sa gobyerno rito, ang contribution po ninyo is 9%. Ang ahensya po nyo nagko-contribute ng 12% for a total of 21%. So, yan po, yan ang kwenta natin, ha? Contribution ng empleyado, 9, contribution ng ahensya, 12, for a total of 21. Pag ikaw ay nag-retire sa gobyerno after 36 years, o pumasok ka ng 20 anyos, halimbawa, at anong sinabi mo, after 36 years, parang sa inyo sa military. Para sa military, di ba? 56. Pagdating ng 56, retired na. May mga panukala pa nga dyan. Ibang kwento na naman yan na Commissioner. 90% po ng last 3 years pay nyo ang ibibigay na pensyon. Ang contribution nyo, 21. Ang inyo pong kukunin, 90% nung huling sweldo ninyo. Kung nagsimula kayo sa gobyerno, sweldo mo, halimbawa lamang ay piso at ikaw ay nag-retire ng 1,000, 1,000, ang basehan. 90%, so that means 900 pesos po ang ibibigay po naming pensyon. Ngunit ang contribution mo nung piso was only 21 centavos, hindi man lang piso. Saan namin hahanapin yan? Diyan po, hinahanap po namin sa tamang pag-iimpok. Hindi namin pwedeng maging agresibo. Paano pag pag naging agresibo ka? So, yan po ang ginagawa po natin dito sa... Nabanggit nyo, PGM, yung mga sundalo, iba yung kanilang pensyon. Iba po. Sa GSIS, is it comparable to the pension that military officers receive as compared to the ordinary, or I would say, the non-uniformed public servants? Huwag kang ganyan, Brad. Ikaw talaga masyado ka mapag-udyok. Meron pong tinatawag yung military nating indexation. Ano pong tinawag na indexation? O halimbawa, si Commissioner, kung ito po ay nag-retire na general at ang sweldo po ni General Misone, halimbawa lamang po, 1,000. Okay? Nung nag-retire siya ng 2020, halimbawa, nung 2025, sinabi ang general, ang sweldo na ng general ngayon, na halimbawa, nag-retire po kay 1-star, ang sweldo na po ng general na 1-star ay 5,000. From 1,000, naging 5,000. Abay, yung retirado po, makukuha niya, 5,000. Iba po ang kanilang Having said that, sir, meron po bang initiative ang GSIS na magkaroon din ng indexation para na sa ganun na yung mga teachers natin hindi natitingin sa mga sundalo, bakit naman kayo mga sundalo medyo parang special kayo masyado? Alam po ninyo, parating tinatanong ng ating mga membro ang tungkol po, unang-una, meron daw bang increase ang kanilang pension? Ang pension po ninyo, habang umaakyat po ang inyong sweldo, nag-i-increase po. Kaya katulad po niyan, may tinatawag na CPCS2, pag akyat na naman ang sweldo nyo, di natural, ang retirement ninyo, naka-adjust na naman doon. It becomes 90% of your new pay. O, ngayon nagtatanong naman, yung retirado na ako, okay, yung pension ko, pwede bang mag-increase? Pagkatapos po ng 5 taon, nag-i-increase po yan ng 1.5%. Tutumbukin ko na kasi marami pong nagtatanong
Mas lalo na ng government employee. Kailan daw kami magbibigay ng dividendo? Ba't kami huminto magbigay ng dividendo? Okay. Alam po ninyo, taong 2019, meron pong ipinatupad na accounting standard. Philippine Financial Reporting Standard. 4. Ano po ibig sabihin ng accounting standard? Ay, GSIS, SSS, PhilHealth, o kami pong mga ganitong klaseng negosyo, kung lahat ng empleyado ng gobyerno, halimbawa kayo po lahat dyan, empleyado ng gobyerno, kung kayo lahat ay magre-retire bukas, magkano ang babayaran ninyo? Abay, natural, mawawalan ho kami ng surplus. Sapagkat sa corporation code, bago ka makapagbigay ng dividendo, meron ka dapat surplus. Natural, mawawala po yung surplus. Ito naman po katanungan. Ano naman ang chances na lahat kayo magre-retire o magre-resign bukas at magbibigay naman kami ng kaukulang pensyon ninyo? Mangyayari ho ba lahat kayo magre-resign bukas? Kung kayo po ay lahat magre-resign bukas, sigurado po ako magre-retire bukas, sabay-sabay ho tayo, paakyat na tayo lahat ng langit, malamang noon. It can only be the end of the world. But who are suffering? Yung mga nagpe-pensyon. Kaya nga, anong pa ang plano natin gawin? Ang plano natin gawin, Commission on Audit, kayo ho ay nagpapatupad po nito eh. Pakinggan nyo naman po kami kasi gusto nyo po kaming sumunod ng accounting standard. Wala ho kaming problema sumunod ng accounting standard. Kami ho, kaharap ho namin ng miyembro namin. Naririnig namin ng hinaing ng miyembro namin. Naririnig namin hinaing na maging 1,000 man yan, 2,000 man yan, 3,000 man yan, pera pa rin ho sa amin yan. Gusto ho naming matikman. O gusto ko iparating sa kanila yan. At makipagpulong po. At yan po ang atin pong mga adhikain. At gusto pong iparating sapagkat, alam mo, Commissioner, simula po tayo nang mapunta ho dito sa GSIS. Pag ako po ay pumupunta sa probinsya, o kaya nandito sa head office, di ba, punta tayong Quezon City, o punta tayong Davao, Cebu. Tinatawag ho namin mga stakeholders, ano po ibig sabihin nun? Guro, empleyado ng local government. Tinatawag po natin, nagtatrabaho sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. O dito po kayo, nandito kami sa harap. Give us comments about the GSIS. Give us comments about our products. Give us comments about our processes. Give us comments about our procedures. Kaya po namin dito natutunan, alam po ninyo, meron hong guro na lumapit sa atin. Sabi ng guro, alam po ninyo, sir, ilang taong ko na hindi nakikita ATM ko. Nakasanla sa private lending, mga loan shark. Ano pong ginawa natin sa management ng GSIS? Tayo po ay gumawa ng produkto o loan package, yung ginhawa loan packages ng GSIS, makakahanap po kayo ng up to 5 million pesos or 14 times your monthly pay at only 6% and 15 years to pay. Maglakad ho kayo simula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Tumapid pa ho kayo sa mga channel niyan at wala ho kayo makikitang ganyang kababa. Bakit po kami nagtratrabaho at kumikita at pinipilit kumita para to sustain those kind of lending?